na iyong landas ay sundin ko sa pagtahak na totoo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtipon-tipon ang mga Pariseyo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduseyo at isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan, ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po muna ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga katiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang tanghali din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang tema po ng ating ebanghelyo sa araw na ito ay tungkol sa pag-ibig. Sinabi ng ating mahal na poong Jesus Nazareno, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buo mong puso, ng buo mong kaluluwa, ng buo mong pag-iisip. At ito ang una at pinakamahalagang utos. Ngunit may ikalawa pa. Mahalin mo ang iyong kapwa, gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Kaya pwede bang tanungin mo ang iyong katabi, ikaw ba ay umiibig? Sige, pakitanong yung katabi nyo para malaman kung umiibig ba. Ipinapaalala po sa atin ng ating mahal na poong Jesus Nazareno na ang utos ng pag-ibig ay may dalawang daan na hindi pwedeng paghiwalayin. Uulitin ko po. Ang utos na pag-ibig na ito ay may dalawang daan na hindi pwedeng paghiwalayin. Una, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buo mong puso at ng buo mong pag-iisip. At ang ikalawa ay ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Maliwanag na ang ibig sabihin po nito ay kung iniibig mo ang Diyos, dapat iniibig mo rin ang iyong kapwa. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na iniibig mo naman ang iyong kapwa, ngunit wala kang pag-ibig sa Diyos. Our love to God and our love to our neighbor is inseparable.
laging magkasama at laging magkakabit. Hindi pwedeng paghiwalayin. Kaya malinaw na sinabi sa atin na hindi natin maaaring ibigin ang Diyos, na hindi natin nakikita kung hindi natin kayang ibigin ang ating kapwa na nakikita ng ating mga mata. Anumang bagay ang ginawa mo sa pinakamaliit mong kapatid, ay ginawa mo rin yan para sa Diyos. Uulitin ko, anumang bagay ang ginawa mo sa pinakamaliit mong kapatid, yan din ay ginawa mo para sa Diyos. Kaya kapag pinagmalupitan mo, inalipin at sinaktan ang iyong kapwa nang walang dahilan at basihan, ay parabagang ginawa mo na rin ito sa ating Panginoong Diyos. Subalit, kapag ka ang iyong kapwa ay ginawan mo ng mabuti, inaruga, kinalinga, at minahal mo, ito ay iyong ginawa sa iyong kapwa. Motibo ng pag-ibig na lahat tayo ay makalaya sa lahat ng pagsubok at sakit. Meron po akong isang kwento na nais ibahagi sa inyo. Nabahagi ko na rin ito noong isang taon. Minsan may isang bulag na babae na nasusuklam sa kaniyang sarili dahil sa kaniyang kapansanan ng pagiging bulag. Kinasusuklaman niya ang lahat maliban sa kaniyang pinakamamahal na nobyo, sapagkat lagi siyang nanriyan para sa kanya. Sabi niya, kung makikita lang daw niya ang mundo, pakakasalan niya ang kanyang kasintahang nobyo. Isang araw, may nagbahagi at nagbigay ng pares ng mata upang makakita ang bulag na babae ito na kaniyang pinakamamahal sa buhay. Kaya tinanong niya ang kasintahan, ngayong nakita mo na ang mundo, pakakasalan mo na ba ako? Laking gulat ng babaeng bulag nang makita niya na ang kaniyang nobyo ay bulag din. Kaya tumanggi siyang pakasalan ito. Subalit, pagkatapos ng ilang araw, ay sumulat ng isang liham sa kanya ang kaniyang nobyo at sinabi, pinakamamahal ko, sumulat ako ng liham sa iyo para sabihing ingatan mong husto ang aking mga mata. Nabuo kong ipinagkakaloob para sa iyo. Okay lang na hindi ako makakita dahil mahal kita. Ang nais ko, makita mo rin ang kagandahan ng mundo. Gaya ng pag-ibig ko sa Diyos, buong puso kong ibinabahagi ang lahat ng kabutihan niya sa akin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ito po ang ibig sabihin ng pag-ibig. At ang isa sa pinakamahusay na paglalarawan ng kahulugan ng pag-ibig ay ang pagkakaunawa ni San Pablo. Ayon sa kanya, ang pag-ibig ay matiyaga at mabait. Ang pag-ibig marunong magtiis, marunong maniwala, at marunong umasa. Sadyang ganito ang kapangyarihan ng pag-ibig. Because there is power in the name of love, and there is power in the name of Christ. May kapangyarihan sa ngalan ng pag-ibig at may kapangyarihan sa ngalan ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, na siyang bukal ng pag-ibig.
Kagaya ng nobyong lalaki, handa niyang ibigay ang lahat, pati ang kanyang mga mata, para sa taong kanyang iniibig, na walang hinihintay na kapalit. Nilayuan siya ng kanyang nobya, ngunit hindi tumigil ang kanyang mundo sa paggawa ng mabuti. Handa siyang mawalan, handa siyang masaktan, maibahagi lamang niya ang kabutihan ng kaniyang puso dahil tunay at wagas ang kaniyang pagmamahal. Minahal niya ang Diyos at dahil sa pag-ibig ng Diyos sa kanya, ay handa niyang ibigay ang sarili dahil sa pagmamahal naman niya sa kaniyang kapwa. Bilang mga Kristiyano, ganito pong pag-ibig ang inaasahan sa atin. Pag-ibig na minamahal ang Diyos ng buong puso at isip. Gayon din naman, minamahal ang kapwa sa kabila ng kanilang kahinaan at karupukan. Pag-ibig na handang magmalasakit para sa kapakanan ng iba. Sabi nga ni Saint Therese of Lisieux, "Let us all love, since that is what our hearts were made of." Magmahal tayo dahil ito ang pangunahing dahilan kung bakit lahat tayo may puso. Uulitin ko, napakaganda nung sinabi niya, magmahal tayo dahil ito ang pangunahing dahilan kung bakit tayong lahat may puso. Ang pusong mayroon tayo ay dapat nakalaan na pumipintig sa pagmamahal sa Diyos at kapwa. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, hinahamon po tayo ngayon sa ating ebanghelyo. Huwag tayong matakot umibig, sapagkat ang Diyos mismo ay Diyos ng pag-ibig. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.